the Lord of harvest, sweetly calling. Who will work for me today? Who will bring the lost and dying? Who will point them to the narrow way? Speak, my Lord. You speak, my Lord. Yes, Lord. You speak, my Lord. You speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. You speak, my Lord. You speak, my Lord. Yes, oh God. You speak, and I will answer, Lord. Send me. Minsan pa, speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Send us, O God. Hallelujah. Gamitin mo bawat isa, O Diyos, para sa iyong kaluwalhatian. May manalangin, minsan pa, dakilang Diyos, kami patuloy na, hallelujah, lumalapit sa iyong luklukan ng awa. Tuloy na nagpapasalamat ang aming mga puso't kaluluwa, O Diyos, ay nagagalak sa araw na ito. At tunay ay Ikaw ang Diyos namin ay hindi walang boses, kundi meron kang salita, Panginoon. Meron kaming naririnig, hallelujah. Ibig sabihin, meron kaming Diyos na buhay. Hallelujah, na nakakarinig at nakakaalam ng aming mga pangangailangan. O purihin ka sa iyong mga pangungusap, sa iyong mga pagtuturo. O Diyos, tunay, liban na Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na manahan sa aming mga puso. Kailanman hindi namin magagrasp o maintindihan ng iyong mga salita. Pero salamat, sinasamahan mo kami. Salamat na riyan ka, patuloy na nagtuturo sa amin, nag-guide sa buong katotohanan ng iyong mga salita. Napakasarap ng iyong mga pangungusap, ng iyong mga salita, O Diyos. Panginoon, kung maaari lang, ipagpatuloy ang iyong mga gawa. Pero meron kang mga panukala, meron kang ginagawa sa aming kalagitnaan. Meron kang mga order, Lord, na dapat namin sundin, O Diyos. May mga salita ka, O Diyos, na patuloy naming sinusunod sa huling panahong ito, O Diyos. Hallelujah. Kaya purihin ka sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon muli na iyong ipinagkaloob sa bawat isa. Ayan mong patuloy kang mangusap sa aming mga puso. Patuloy kang magturo, magpahayag, Panginoong Diyos. Tunay ikaw lang tagapagligtas, walang iba. Kami mga alulod lamang ng iyong mga salita, alulod lamang ng iyong pagpapala upang makarating sa iyong mga anak, sa iyong predestinadong mga anak, sa iyong mga tinawag sa huling panahong ito. Hallelujah. Ang makarating ang iyong biyaya, ang iyong napakayamang pag-ibig sa kanila, O Diyos, kung paano mo kami inabot ng iyong pag-ibig. Hallelujah. Tinuruan mo kaming umibig, Panginoon. Hallelujah. At abutin din naman, ibahagi rin naman sa mga nangangailangan ang pag-ibig na ito na iyong ibinigay sa amin. Tunay ikaw ang unang umibig sa amin, kaya natuto kaming umibig din naman sa iyo, Diyos. Salamat sa araw na ito. Pagpalain mo muli, patuloy ang iyong mga salita. Aming hallelujah, nilalapag sa iyong paanan ng lahat ng ito. Patuloy kang magpahayag, patuloy kang magpakilala sa aming kalagitnaan. Patuloy kang umabot, hallelujah, sa bawat isa.
Sa iyo ang kapurihan at pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Okay. So sa walang abala, ating basahin ang 1 John. Magandang umaga po. Salamat sa araw na ito na napakayaman ng kanyang mga salita sa ating kalagitnaan, mga kapatid. At manatili lang po tayo at hayaan natin ang Espiritu ng Diyos na ipatuloy na magpahayag sa atin. Okay. 1 John chapter 4, 7 to 12. Siguro hindi na natin babasahin lahat to. Mamaya isa-isahin na lang natin. So, sabi rito sa 7, Dearly loved ones, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. Amen and amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po yung maupo, mga batid. Okay, meron lang akong 30 minutes or 45 minutes. Siguro dagdagan plus 1 hour. Purihin ng Diyos sa araw nito, napakainam ng kanyang mga pagtuturo, and I believe tayo patuloy na dinadagdagan ng mga karunungan, kapahayagan, lalong-lalo na at patuloy nating nakikilala ang ating Diyos na buhay, mga kapatid, kung sino siya sa buhay natin. Napakainam, salamat sa gift na kanyang ibinigay sa ating iglesia. At sa oras na ito ay pagdamutan ninyo ang maliit kong sukat din naman sa umagang ito. Dalangin natin ang ating mahal na pastor ang gawain sa Swaigot sa pamumuno ng ating pastor Ligmanan. Yes. Ligmanan. Yes. Gerald. Gerson. Okay. Purihin ang Panginoon. Nandun ang ibang pastor. Parang di ko nakita sila, Pastor Benji doon, pero may mga taga Bulacan. Pastor Jacob, parang di ko nakita sa camera. Meron lang konting nag-post ang gawain doon. Kaya salamat sa Diyos na patuloy na tumatawag. Napakasimpleng lugar lang, parang napakasimpleng lugar, no? Ang ating nakikita. At ganyan ang Diyos tumawag. Dahil simple lang po ang Diyos, mga kapatid. Wala doon sa mga magagarbo ang Diyos na panaylayaw ang ating makikita. Or sabihin na natin, doon sa mga malaking mega church na kung saan ay panay pangako ng tao, ginagamit nila ang salita ng Diyos na parang sila yung nangangako sa mga tao. Pero mga kapatid, ang Diyos ang nangako sa atin. Mga kapatid, amen? Hindi lang mga bagay sa buhay na ito, mas inuuna niya yung ating kaluluwa, ang ating kaligtasan ng mga bagay na wala ng katapusan. Amen! Kaya ang Diyos ay pag-ibig. Maraming nagsasabi yan, mga kapatid, sa ating panahon, ang Diyos ay pag-ibig. Marami ring nangangaral. Halos pudpud na po ang salitang to, ang Diyos ay pag-ibig. Pero hindi nila lubos nakilala kung sino ang Diyos. Sabihin natin, walang karanasan sa born-again experience na katulad kanina. Amen? You see? And that's why hindi nila lubos nakikilala kung ano talaga yung pag-ibig ng Diyos na kanyang hinayag sa ating panahon. Na ang tunay ang Diyos ay mapagmahal sa lahat, mga batid. Pero ang Diyos hindi po nagkukonsinti ng kasalanan. Pero ang Diyos hindi po nagkukonsinti ng kasalanan. Dahil walang kasalanan sa Diyos. Lahat ay katuwiran, matuwid sa Panginoon. Lahat ay kahabagan. Pero nagagalit ang Diyos sa kasalanan. Amen po ba, mga batid? Kaya ang Diyos, pag siya'y ang Ama natin sa langit ay nagdidisiplina sa atin. Dahil mahal niya tayo ay hindi niya tayo sawayin. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Minsan hindi mo unawaan ng salibutan, yan ba ang Diyos? Yan ba ay pag-ibig ba talaga ang Diyos? Bakit ganito ang aking naranasan? Bakit maraming mga kapaitan, walang kapayapaan, di ba? Bakit may gera, walang kapayapaan? Yan ba talagang Diyos na pinaglilingkuran natin? Yan ba talagang Diyos na mapagmahal? Di ba? Maraming questions ang sanlibutan. Hindi nila lubos na unawaan kung ano talaga yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ito.
na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. You see? Amen? Prinoject niya yung pag-ibig na sa kanya. Hindi na natili yung pag-ibig na sa kanya. Gumawa siya ng daan. Hallelujah! You see, upang ating lubos na mag-grab, sumaunawaan kung anong kadakilang pag-ibig ng Diyos na kanyang in-express pamagitan ng kanyang bugtong na anak. At yan ang ating dapat makilala at maunawaan, maintindihan kung gaano kadakila ang Diyos sa mga sandaling ito. Purihin ang Panginoon. Salamat sa pagkakataon na kanyang ipinagkaloob sa atin. So, lahat ba'y masaya? Praise God. Purihin ang Diyos sa mga patuloy niyang paggawa sa ating kalagitnaan. Napakainam dahil kung inyong babalikan ang mga nakaraan sa ating iglesia ay parang naroon nakikita natin parang may kulang na nangyayari or sabihin natin meron tayong mga hinahanap na mga paggawa ng Diyos, patuloy pang pangungusap ng Diyos sa ating kalagitnaan. And sa ating panahon ay patuloy tayong linulubos ng Panginoon, mga batid. Hallelujah! Patuloy ang Diyos nangungusap sa puso ng ating mahal na pastor. Sabihin natin sa naglilid sa atin sa dakong ito, kung anong mga bagay na kaayusan na dapat nating gawin, anong mga bagay na ipinahayag sa Kanya na dapat nating ngayon nararanasan sa ating kalagitnaan, ang mga pagtuturo ng Diyos sa ating kalagitnaan. Kaya samantalahin natin ang mga pagkakataon, mga kapatid, maging attentive tayo sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos, amen, sa ating kalagitnaan. Huwag natin bigyan puwang ang diablo, mga kapatid, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen mo ba? Everybody say, praise the Lord. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon is, God is love. Ating pag-usapan ang source ng divine love. Pag-usapan po natin ang divine love o your agape sa Latin word, Greek words. Agape. Divine love. Hindi po natin pag-usapan ngayon sa araw na ito yung sabihin na natin yung phileo love na ibig sabihin ay ang pag-ibig sa pamilya, sa mga kumbralde, mga kaibigan, di ba? Di ba may 4 na klase yata ng di ba? Tingnan ko lang parang naisulat ko yata yun. Yung different types of love mentioned in the Bible or 4 na klase ng pag-ibig. Merong eros na sinasabi, it refers to the romantic. Eros Eros. Or sexual love. So yan yung isang klase ng pag-ibig ngayon sa sanlibutan, mga batid. Eros. Yung pangalawa, yung storge. Which refers to sa pamilya. Yun pala yun. Pamilyang pag-ibig sa pag-ibig ng ina, pag-ibig ng ama, magkakapatid, yun yung sinasabing na storge. So, hindi natin pag-usapan ngayon sa araw na yan. Sa araw na ito. Yung philia o phileo, love, which refers to friendship or sa mga comrades, kumare, kumpadre natin. Mga kapatid, wala po tayo sa labas ngayon. Narito tayo sa loob na patuloy na, di ba? Nag-enjoy ng presensya ng Diyos. Nag-enjoy ng pag-ibig ng Diyos sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Amen. At yung ika-4 at yung agape na used to speak of God's love na nasa sanlibutan ngayon ay kanyang in-express sa sanlibutan. That's divine love. So yan ang ating pag-usapan sa umagang ito, mga kapatid. God's love. At nakita natin kanina ang pagtuturo, mga kapatid, at napakainam ng kanyang mga salita, napakainam balik-balikan, yung mga dating hindi natin na lubos na unawaan ay patuloy nating nauunawaan ngayon, mga kapatid. Amen? At kung naintindihan natin, ay pahayag sa atin, ay napakainam na ibahagi na naman natin sa iba. At sa mga baguhan sa umagang ito, magandang umaga, sana nagagraps po natin ang mga salita ng Diyos. And I believe may paraan ng Diyos upang lubos natin maunawaan ang mga salita ng Diyos, mga batid. At nariyan ang Espiritu ng Diyos
At katulad ng sabi nga kanina, na kung talagang tayo ay tinalaga sa kaligtasan, ay may paraan ng Diyos talaga, mga kapatid. Hindi natin kailangan pilitin ang tao para maligtas. Ang kinakailangan ay kung ano yung ating tinanggap ay bahagi rin lang natin. At bahala ang Diyos, mga kapatid, sa kanila. Merong paraan lagi ang Diyos para sa mga pinili ng Panginoon upang sila ay may balik sa lubos na katotohanan ng kanyang mga salita. Purihin ng Panginoon. At salamat din dahil ang aking nanay ay wala rin tigil ng magpapaalala sa kanilang mga apo. Andito ngayon ang kanyang isang apo. Nasaan na ba? Andiyan ba? Ayun si Kian. Kian? Yung panganay? Kim at Kian. Sino ba talaga ang Kian? Ikaw ang Kian, no? Okay. Salamat at ilan. Tatawa yung mga brothers. Parang hindi ko kilala yung mga ano ko. Hindi rin ako naging malapit sa kanila dahil medyo malayo kami. Naalala ko tuloy mga kapatid. Dahil lumaki rin kami talaga parang broken family rin eh. Dahil lumaki rin ako sa probinsya, parang doon ako dinala ng aking mga magulang. Dahil na rin sa hirap ng buhay, ay doon ako lumaki sa aking mga lola, sa aking lola. At napalayo rin sa aking mga magulang. And then, nagkaroon ng pagkataon, namatay aking lola. Then, nakabalik po kami rito sa biyaya ng Panginoon. Ito ay plano ng Panginoon ng lahat ng ito. It's a great love of God, mga batid, ng lahat ng ito. At salamat sa Diyos na kahit wala man yung kanilang full na pagtuturo sa amin ng mga magulang, pero nang tinanggap ng aking nanay ang biyayang ito, mga batid, ay salamat at nakabahagi rin ako sa biyaya ng Panginoon. Hindi ko ginusto, hindi ko plinano. Ganyan ang Diyos, mga batid. Ibig sabihin, ang Diyos talaga ay alam niya ang lahat ng mga bagay sa buhay natin. Alam niya kung sino tayo, kilala niya tayo. Alam niya ang ating mga pangalan. Walang lingid sa Diyos, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid, sa buhay natin. So, talagang hindi natin kayang ipilit talagang kaligtasan. Ang magagawa natin, kung may mga pagkakataon, ay may share natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Na kanyang ginawa sa buhay natin. And I believe meron tayong karanasan sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Isang attribute ng Diyos, o sabihin natin, God's essence, attributes na kanyang in-express o minanifest o revealed, pinahayag sa huling panahong ito. Ipinahayag sa sanlibutan, pero ang sanlibutan, alam natin, hindi talaga lubos maunawaan ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Lubos maunawaan kung sino talaga ang Diyos na ito, mga batid. Amen? Hindi na lubos maunawaan. Kahit hinayag na ng Diyos ang kanyang sarili, lantaran na talagang for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Di ba? At kung sino man sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, to live. Di ba? Mabuhay kay Kristo, mabuhay ng walang hanggan kay Kristo. You see? Ganun ang kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga ng ating kapatid, Barbanham, ng kanyang pangangaral, when divine love ay na-express, sovereign grace ay ito yung sumakop ng lubusan sa mamagitan ni Kristo. Di ba? Nakilala natin ang Diyos na pag-ibig dahil kay Kristo. Ito'y biyaya ng Diyos, mga kapatid, sa buhay natin. Salamat, ang Diyos ay hindi nanatiling, sabihin natin, nagalit sa sanlibutan dahil alam natin nangyayari sa sanlibutan, nahiwalay sa Diyos. Amen? Naging patay sa harapan ng Diyos ang lahat. Kaya siya rin ang gumawa ng daan. Hallelujah. That's why makikita natin talaga ang Diyos ay pag-ibig, mga kapatid. Hindi niya hinayaan na ang sanlibutan ay mapahamak, mga kapatid. Ganyan kabuti ang Diyos.
Ganyan ang kanyang attributes sa kanyang puso, sa kanyang kaloob-looban. Mapagmahal ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga naalala ko sa Exodus chapter 34 yata, 34, nang si Moises ay, sabi niya, gusto niyang makilala o makita ang kaluwalhatian ng Panginoon. At doon, nagpakilala ang Panginoon, mga kapatid, di ba? Tignan natin saglit, mga kapatid. Tignan ko lang ang aking na-chat down kasi mahaba talaga itong aking isinulat sa mga oras na ito at pagtiyagaan niyo ako. Pero hayaan yung maisa-isa ko at maibigay natin kung ano ang 34, verse 6 and 7. Pakipost lamang. Exodus chapter 34, 6 and 7 na lang ating basahin. And the Lord passed by and before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, slow to get angry, and abundant in goodness and in truth. Yan yung attributes ng ating Panginoon, ng ating Diyos, mga kapatid. Amen? Long-suffering, abounding in goodness and in truth. Slow to get angry, sumabagal sa pagkagalit ang Diyos. Ibig sabihin, kahit mapagmahal ang Diyos, nagagalit din pala ang Diyos, mga kapatid. Slow to get angry, mabagal sa pagkagalit ang Diyos. Bakit kaya mabagal? Dahil mas ang pag-ibig ng Diyos naghahari andun. Ang Diyos ay pag-ibig, mga kapatid. Pero pag nakikita niya na may mali, may kasalanan, dito nakikita natin ang bayan ng Israel ay talagang stiff-naked, napakatigas ang ulo. Pero ang Diyos ay long-suffering pa rin, mga kapatid. Abounding in goodness. Andun pa rin ang kabutihan ng Diyos sa bayan ng Israel kahit gaano katigas ang kanilang mga puso. Kahit paulit-ulit ang kanilang mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero ang Diyos ay hindi nagkukonsinti sa kasalanan. At kung punong-puno na ang kasalanan, kung kinakailangan ng kalusin, and that's why, binubukan niya ang, di ba, ang lupa upang lamunin. You see? Ganyan ang Diyos pag nagalit, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos ng pag-ibig ay, kaya hindi talaga maintindihan ng mga yung mga matatalino na nag-aral ng mga DDD, kung anumang mga pinag-aralan yan, doctorate, kung anumang doctorate yan, diba? Ang mga scientists, hindi talaga nila lubos maunawaan ang Diyos na ito. Pero salamat. Amen? Kanina, patuloy na nagpapahayag ang Diyos sa atin kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Oh my, purihin ang Panginoon. Yung I am that I am, di ba? Sabi ni Moises, anong sasabihin ko kung sino ka sa bayan ng Israel? Kung susuguhin mo ako sa kanila. Dahil magtatanong talaga sila kung sino ka, o Diyos. Sabi ng Diyos sa kanila, sabihin mo, I am that I am. Yun yung pangalan ng Diyos ng lupang tipan. Oh, tingnan niyo ngayon. Sino ngayon ang Diyos, mga kapatid? At salamat sa ating panahon ay nagpakilala ng lubos sa atin kung sino siya. Yung pangalan niya ay talagang kanyang lantaran na, pero hindi pa rin talaga maunawaan ng ilan. Meron pa rin Trinity. Meron pa rin, di ba, Black Nazarene. Meron pa rin, di ba, maitim na Panginoong Kristo Jesus. Hindi talaga natin maintindihan, mga kapatid. Kaya kanina ay napakainam ng kanyang mga pagtuturo kung kailan, di ba, ang mga espiritong to sa una talaga andiyan ang katotohanan, mga kapatid. Nagpapatuloy ang katotohanan. Hanggang ngayon nagpapatuloy, pero nais ng diablo hadlangan. Kaya kung babasahin niyo ang ating context, mga kapatid, sa 1 John chapter 4, andyan yung mga espiritu ng demonyo. Sabihin natin, yung mga, diba, kontra sa ating Panginoong Kristo Jesus. Na nagaan yung lobo sa kalagitnaan ng mga tupa, di ba? Yan ang ating panahon.
na parang hairline na lamang sa ating panahon ang katotohanan sa genuine na katotohanan. And that's why maraming nangangaral sa ating panahon. You see? Pero anong sabi ng Panginoon? Para sila'y ating makilala, makikilala natin sila sa pamagitan ng kanilang bunga. Kaya sabi ni James, bubukalan baga ang isang matamis na bukal ng mapait? Hindi maari, mga kapatid. Ang bukal na matamis na bukal ay bubukal talaga yan ng matamis. Liban na lamang kung lagyan mo ng mapait. Pero mananatili ang matamis dahil may buhay, may bukal. Hallelujah! Ibig sabihin, ang katotohanan ay katotohanan. Hindi na mapapalitan. Andyan pa rin ang salita ng Diyos. Kaya nga may parable si Jesus, di ba? Nang tinanim ang binhi, sumibol din ang mga damo sa paligid. You see? So, laging sumasabay ang kaaway. Kung maaari, hadlangan niya ang biyaya, hadlangan niya ang mga pagpapala, hadlangan niya ang binhi na tumubo. Pero salamat, hindi na mapipigilan, mga batid. Ang elect ay elect, ang mga tinawag ay tinawag ng Diyos. Di ba? Ang tinawag ay tatawagin ng Panginoon, i-justified, di ba? I-glorified. Isa-sanctified, then glorified. Step by step. Kaya masasabi natin, meron talagang mga inibig ang Diyos na kanyang lubos na ipinakilala ang kanyang dakilang pag-ibig sa kanila. At sino kaya yon? Isa ba kayo sa mga pinagpahayagan ng dakilang pag-ibig ng Diyos na yan, mga kapatid? And that's why narito tayo ngayon sa umagang ito dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Dahil kung wala ang dakilang pag-ibig ng Diyos na umabot sa atin sa buhay natin, ay hindi natin lubos, di ba? Maintindihan ang buhay na ito, hindi natin lubos maunawaan kung saan tayo patutungo. Kung ano talaga ang ating buhay. Pero salamat, napakainam ng kanyang biyaya, napakayaman ng kanyang dakilang biyaya sa buhay natin. Okay, yan ang ating Diyos, mga attribute niya sa panahon pa lang ni Moises, sa Old Testament, sa panahon ni David. Di na natin isa-isahin. Kulang ang oras, mga batid. Marami kayong ginat down dito na verse. Si David nagsabi rin na talaga ang Diyos ay mabuti. Amen? Mapagpatawad na Diyos. Mahabagin na Diyos. Naranasan ni David, amen, ang kahabagan ng Diyos. Ang pagpapatawad ng Diyos, naranasan niya. Ang mga attribute ng Diyos ay naranasan ni David. Amen. Hallelujah. Hanggang sa panahon natin, nagpatuloy ang kagandahang loob ng Diyos hanggang sa ating panahon. Hindi napigilan, mga kapatid. Salamat. Inaabot tayo sa ating panahon. At nagpapatuloy, amen, ang biyayang ito sa ating panahon hanggang sa matawag na ang huling binhi, ang elect ng ating Panginoon sa huling panahon ito at tayo paroroon na sa piling ng ating Panginoon. And I believe malapit na po, mga batid. Malapit na ang pagbalik ng ating Panginoon. Kung sinasabi natin noon ay malapit na, di ba, ang salita ng Diyos na sinulat ay napakatagal na. Pero doon pa lamang ay sinasabing napakalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Mas higit kaya sa ating panahon, mga batid, na mas malapit na ang Panginoon sa atin, hallelujah, sa ating panahon upang siya ay lubusan na natin makapiling, mga batid, sa mga oras na ito. Okay. So, ang Diyos na yan ay ang kanyang attribute ay kanyang ipinahayag sa huling panahong ito. At salamat, walang source ng dakilang pag-ibig na yan, kundi ang ating Diyos. Dahil yan ang kanyang nature, mga batid. Kaya nga sa ating binasa kanina, ating babalikan sa verse 7, Dearly loved ones, sabi nito, let us love one another, for love is of God. Ito dito si John ay nagkokoman na sa mga believers sa panahon na yan na kanyang minamahal. Beloved,
dearly loved ones. Kung paano si John ay nagmamahal sa Diyos, ay ganun niya ine-express sa mga anak ng Diyos. Ang pag-ibig na ito na kanyang naranasan, mga batid. Kaya napakainam na pagbati sa bawat isa sa atin. Beloved, dearly loved ones. Ganyan ba ang ating pagbati sa bawat isa, mga batid? Minamahal ba natin ang bawat isa? Dahil ang hindi nagmamahal sa Panginoon ay hindi nakakakilala sa Diyos. Kaya sabi rito ni John, let us love one another, for love is of God. Ibig sabihin, ang source ng pag-ibig ay ang Diyos. Ang source ng pag-ibig ay hindi po sa atin. Sa Kanya po nanggagaling ang pag-ibig na ito. Ang divine love na nanggagaling sa Diyos. Hindi makatao ang pag-ibig na nakakalimot na pag-ibig. Kaya nga napakainam na ma-experience natin ang pag-ibig na ito dahil nais ng Diyos express. Hallelujah. At ma-express din naman natin sa bawat isang pag-ibig na ito. Kaya sabi ni John, let us love one another. Parang salitang ito ay parang narinig natin noon at parang nawawala lang. Parang daan lang sa ating tenga at parang wala na. Pero nawa sa umagang ito, mas maintindihan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na ito na na-express sa atin. Kung paano si John na mapagmahal, amen, sa kanyang mga sabihin natin sa mga iglesia sa panahong yan, kaya nga binabati nila sila, dearly loved ones, beloved. And binabati ko rin kayo sa umagang ito, mga dearly loved ones. Mahal niyo ba ang bawat isa, mga kapatid? Nawa makita natin ito at ma-express natin sa bawat isa ang pag-ibig na ito. Dahil ang nakakakilala, sabi rito, and everyone who loved is born of God and knows God. Amen. Minsan maraming nagsasabi na kilala nila ang Diyos, di ba? Nagsasabing mahal nila ang Diyos in the first place, pero hindi nila kilala lubos ang Diyos. Maraming nangangaral ng mga pag-ibig ng Diyos, pero hindi nila lubos na kilala kung sino ang Diyos na ito. Na kanilang ipinangangaral na dakilang Diyos, mapagmahal. Na mayroon lang isang Diyos, pero ang pinapangaral nila ay mayroong Trinity. O sabihin na natin, di ba? May iba-ibang Diyos. You see? Ibig sabihin, hindi na nila lubos na unawaan ang dakilang pag-ibig na ito ng Diyos. Hindi nila nakikilala kung sino talaga ang Diyos. Kaya nga, everyone who loves is born of God. Amen. Para mas maunawaan pa natin ang Diyos na yan, katulad ng pangangaral kanina, kailangan talaga natin dumaan step by step. Amen? Kailangan natin ilibing. Kung tayo namatay na, kailangan talaga tayong ilibing. Kaya nga kung totoong patay na tayo, sabi ni Pablo, hindi na tayo mabubuhay pa dyan. Yun yung tunay, mga batid, na born of God. Hallelujah! Patay na sa kasalanan. Hindi na pwedeng bumalik sa kasalanan. And that's why nung once na ikaw ay nagpasya, naintindihan natin, katulad sabi kanina, nakapakainam na naintindihan natin bago tayo magpabautismo. Ibig sabihin, may ipinahayag sa atin ang Panginoon. Kahit maliit na bagay lamang yan, unti-unti ang Diyos ay magpapaayag sa iyo. Sundin mo lamang kung ano yung pinahayag sa iyo ng Panginoon ngayon. Amen? Kung pinahayag sa iyo ngayon, sa araw na ito, magpabautismo ka na. Amen? Sa tubig, sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, gawin mo. Dahil today is the day of salvation. Hindi bukas. Amen? Dahil baka maging huli na ang bukas para sa iyo. Pero I believe, kung ikaw ay bahagi ng, di ba, pagmamahal ng Diyos na inibig niya, nung una pa, amen, sa kanyang kaisipan, ang Diyos pa rin ang gagawa ng paraan. Hallelujah, upang lubos kang makapasok sa kaharian ng Panginoon
at maintindihan mo ang kalooban ng ating Panginoon. Lahat naman tayo dumaan doon, di ba? Di na talaga natin lubos maintindihan kung ano ang baptism in water and in baptism in the Holy Ghost. Step by step. Ibig sabihin, nagpabautismo tayo, meron tayong narinig na salita ng Diyos na naunawaan natin. Kaya tayo nagpasya, di ba? Sumampalataya sa ating Panginoon. Then, unti-unti, hindi natin lubos pa naunawaan. Amen? Dahil bata pa tayo, bagong pakamanak pa lang, di ba? Born again, bagong kapanganakan sa kaharian ng Panginoon. Step by step, ang pagtawag ng Panginoon, di ba? Dadaan talaga tayo sa schoolmaster, sabi ni Paul. Tuturuan talaga tayo. Amen? Praise God. Kaya nga yung adoption ay napakahalaga sa bawat mananampalataya. Bakit ba tayo tumatawag sa ating Ama na Ama? Dahil nakilala natin siya na talagang siya ay Ama natin sa langit. Dahil din sa kanyang ipinadala na Espiritu ng Diyos upang lubos nating maunawaan ang Diyos kung sino siya. Amen. Adoption. Okay. So everyone who loves is born of God and knows God. Lahat po ba rito ay umiibig na sa Diyos, mga batid? Kung lahat tayo umiibig na sa ating Diyos, ay pinanganak na tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Ipinanganak na tayo ng Diyos sa kanyang kaharian. Amen? May mga karanasan na tayo sa biyaya ng Panginoon at unti-unti nagpapahayag ang Diyos sa buhay natin. Nakikilala natin siya unti-unti. Di ba? Ganyan ang ating karanasan, mga batid. Hindi naman natin isang sa isang iglap, in that moment na narinig natin ang mga salita, ang mga pagtuturo ng Diyos, ay naunawaan natin agad lahat. Hindi po. Unti-unti lang po, mga batid. Habang meron tayong desire o kauhawan na maunawaan ng Diyos, di ba? Nagtatanong tayo, Lord, di ba? Habang nagpapatuloy tayo, that's why napakainam magpatuloy. Amen? Hindi lang mabautismuhan, kundi nagpapatuloy. Dahil ayaw ng Diyos ang hindi magpapatuloy. Na nagagalit ang Diyos. Wala ang Diyos, ang puso ng Diyos ay wala sa kanila, mga batid. Amen? Kaya pag malayo ka na sa Diyos, sinasabi mong pinagpala ka pa ng Diyos, hindi po ako naniniwala dyan. Amen? Katulad ka lang ng mga sanlibutan, ng spirit ng Laodicea sa ating panahon. Amen? Diba? Ano ba ang spirit ng Laodicea sa ating panahon? Nagsasabing mayaman sila. Amen? Nagmamalaki. Yan ang ating panahon. Hindi ko kailangan ng Diyos dahil pinagpala ako ng Diyos ng mga bagay, ng mga material. Yan ang spirit ng Laodicea sa ating panahon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na wala ka naman sa presensya ng Diyos. Sa fellowship ay pinagpapala ka ng Panginoon. Hindi po ako naniniwala dyan. Yes. Hallelujah. Amen? Dahil ang tunay ng mga pinagpala ng Diyos ay sila yung ngayon. Amen? Narito, nag-enjoy. Amen? Nag-enjoy ng presensya ng ating Panginoon. Kaya lagi nating sinasabi na huwag nating kalimutan ang pagkakatipon. Dahil bahagi pa rin ito sa, sabihin natin, sa kalooban ng Diyos na ating gawin. Dahil sa ating panahon ay marami na nagsasarili, di ba? Dito na lang ako dahil meron naman online. Kahit saan naman ngayon, pwede nang pakinggan ng mga salita ng Diyos. Meron akong nababasang ganun ngayon sa ating panahon. Na, di ba? Kahit hindi na sila dumalo o wala na silang iglesia na dinadaluhan, ay okay lang sa kanila. Hindi po okay yan, mga batid. Kaya nga ang salita ng Diyos, laging di ba? Nabasa kanina, one body, di ba? Meron lang one church of God. Hallelujah! Na kanyang tinipon sa huling panahong ito. Amen? Amen. Dahil yan din ang mensahe ni John in the beginning. Fellowship, may balik tayo sa fellowship. Dahil ang Diyos ay liwanag. Parang ganun yan eh. God is love. God is light.
Ang attribute ng Diyos, mga kapatid. Amen? Ay patuloy niyang hinahayag, pinapakilala sa atin, God is light. At sa kanila na nasa liwanag ay may pakikisama sa isa't isa. Ibig sabihin, may fellowship. Kung totoong lumalakad ka sa liwanag, merong fellowship. Amen? Sa liwanag. Pero kung wala ka sa liwanag, walang fellowship. Siyempre, ibig sabihin, lumalakad ka sa kadiliman. Kaya nga sabi ni John doon, di ba? Sinasabi mong mahal mo ang iyong kapatid, ang Diyos, pero yung nakikita mo, ay hindi mo kayang mahalin. You see? Yun ay paglakad sa kadiliman, paglakad sa hindi pagmamahal o wala pang pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Okay. Verse 8, He who does not love does not know God, for God is love. Sino na ang nagmamahal ngayon sa Diyos sa umagang ito, mga kapatid? Ibig sabihin, nakikilala natin ang Diyos, at ang Diyos na yan ay pag-ibig. Parang mahina ang ating pwede bang lakas-lakasan. Ayaw ko sanang sumigaw, mga kapatid. Ang Diyos ay pag-ibig. Okay. Talagang kulang ang oras natin, mga kapatid. So, ang Diyos ang isang source ng pag-ibig at nakita natin at ang pag-ibig na to ay nature ng ating Diyos. Divine love, agape, ang attribute ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni John dito ay dapat tayong magmahalan kung paano ang Panginoon ay nagmahal sa atin. So, si John ay nagkukuman sa atin na dapat din naman tayong magmahalan. This is actually a commandment din ni Jesus. A new commandment na ibinigay niya sa atin. I give to you, sabi niya, that you love one another as I have loved you, you must also love one another. John 13:34. A new commandment. Bakit ba bagong commandment na ibinigay ng ating Panginoon? Dahil yung commandment na binigay kay Moises sa mamagitan ng kautusan ay parang sabihin na natin, di ba? Sa panahon ni Jesus, binago ang, di ba, ang kautusan ay anino lamang sa darating, mga kapatid. Kaya mas pinagtibay ni Jesus ang mga kautusan sa ating panahon. Ibig sabihin, siya yung naghayag, nag-revealed, o nagpakita, nagpaunawa ng mga bagay na shadow sa ating panahon. Ang mga shadow sa lumang tipan, siya yung nagpahayag. Mas nakikita natin clearly, maliwanag sa ating panahon, ang mga kautusan na ibinigay kay Moises hanggang sa ating panahon. Ang lahat ay tinubad ni Jesus, ang mga kautusan. Wala po siyang binali. And that's why ang law ay mabuti. Sabi ni Pablo, amen? Holy ang kautusan, banal ang kautusan. Dahil ito'y kautusan ng Diyos. Salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay banal, mga kapatid. Hindi lang lubos na naunawaan sa kanilang panahon at ngayon sa ating panahon ay lubos na naunawaan natin ang mga kautusan dahil tinupad lahat ng ating Panginoong Kristo Jesus. So that's why a new commandment I give unto you, sabi ni Jesus, that you love one another as I have loved you, you must also love one another. Amen. Sana sumiksik sa atin ang mga salitang ito, mga batid. Naalala ko tuloy, isang commercial lang, Bar Joey. Itong salitang ito ay ginagamit na panligaw eh. Diba? Dahil sinabi ni Jesus, magmahalan tayo. Kaya, yun. Diba? Naalala ko isang brother, ginamit niya yung verse na ito para manligaw sa isang sister. Binuklat niya yung salitang ito. Di ba? Dahil ang Diyos ay pag-ibig at sinabi rito, magmahalan tayo. Kaya ron siya, mga kapatid, nanliligaw, ginagamit niya yung salita ng Panginoon. Hindi niya lubos na unawaan kung ano talaga ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi po pilyo
ang pag-ibig ng Panginoon, o makalaman na pilyo. Amen? Ang pag-ibig ng ating Panginoon. So, huwag natin gagamitin ang salita ng Diyos sa walang kabuluhan. Kung manliligaw tayo, gamitin natin as is. Ang nature na binigay ng Diyos sa atin. Amen? May binigay sa atin na fleshly love sa mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. Gamitin natin yan sa tama, mga batid. Amen. Praise God. So, commercial lang yon. So, napakainam ng utos ng Panginoon ay sundin natin. Katulad ng sabi kanina, mga batid. Amen? Hindi lubos nila naunawaan yung utos ng Panginoon sa Matthew chapter 28. Pero salamat, ipinahayag sa atin kung sino ang pangalan na yan. They are just titled Father, Son, and Holy Ghost. Praise God. Lubos natin naunawaan sa ating huling panahon. So nakita natin na ang spirito ng error ay talagang nagpatuloy hanggang sa ating panahon. Pero di ba kayo nagagalak na ating nasumpungan? Amen? Ating nakita. In the first place, ang Diyos ang unang humanap sa atin. In the first place, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya natuto tayong umibig sa Diyos. Wala talaga tayong pag-ibig sa Diyos. Hindi talaga tayo marunong umibig sa Diyos. Amen. Kahit sa natural naman, may katapusan, di ba? Ang pag-ibig sa laman. Naririndi. Sabi natin, natatapos. Ibig sabihin, may pisi. Kaya nga si Paul ay tinuturuan tayo kung ano ang pag-ibig na dapat natin i-express, di ba? 1 Corinthians chapter 13, basahin natin saglit. Ano sabi dyan? 1 Corinthians chapter 13. Okay, 13. Siguro, umpisa natin, verse 1, dahil mahaba to. Napakasarap ang mga salita ng Diyos, mga kapatid. Okay, kulang talaga tayo sa oras. Sabi nito, okay, mali. Though I speak with tongues of men and of angels and have not love, I have become a sounding brass or a tinkling cymbal. Ating pinag-usapan ay divine love, mga kapatid. Agape. Ang sinasabi rito ni Paul na pag-ibig ay agape, divine love. I have become a sounding brass. You see? Kahit maranasan natin ang mas... So, hindi talaga puli ang speaking in tongues ay, sabihin na natin, ay siyang tatak o sabihin na natin, makikilala natin na tayo bautismado ng Espiritu ng Diyos. Samahan natin ang pag-ibig, mga kapatid. Amen? At magiging tiyak ang lahat. And though I have the gifts of prophecy, I understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not love, I am nothing. You see? Ang tinutukoy dito ni Pablo na pag-ibig ay divine love, mga kapatid. I am nothing. Kaya ang lahat ng ating mga paglilingkod, samahan po natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Kung totoong kilala natin ang Diyos, kung totoong mahal natin ang Panginoon, pakita natin. Amen? Ang pag-ibig na ito na tunay tinanggap natin mula sa ating mga puso. Hallelujah. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to burn, and have not love, it profits me nothing. So magiging walang kabuluhan lahat ng mga ginagawa ng tao. Verse 4, love is patient. Amen po ba? And is kind. Love does not envy. Hindi po na naghihili ang tunay na pag-ibig. Ang makalaman na pag-ibig po ay na naghili po yan. Kaya dito natin malalaman kung talagang mayroon na tayong tunay na pag-ibig. Okay, tuloy natin. Love does not promote itself. Ibig sabihin, di nagpapakitang gilas. Nagpapakitang yung sarili niya, yung kanyang itinataas. Kaya nga, di ba?
Ang mga tinawag ng Panginoon, hindi po sila ganun, mga kapatid. Ang mga tinawag ng Diyos ay tinawag din talaga ng Panginoon, servants. Kaya narito kami, mga kapatid, nagsaserve sa inyo. Hindi po kami mga master. Servant po kami. Nagsaserve kami ng mga salita ng Diyos. Nagtuturo. Servant ng ating Diyos, mga kapatid. Hindi po sila mga masters, mga lords. Ang nag-exercise lamang yan ay mga, sa ating panahon, sa mga Gentiles, sa mga matataas, di ba? Tingnan nyo, ang gulo-gulo ng ating Senado ngayon. Biglang sumilpot yung absenero. kung ano-ano na tuloy ang mga bus o ano mo nangyayari sa atin, napakagulo na. Sari-sari na. Nagsigawan. Yung isang action star, ayaw na sigawan. May comedy. Oh my. Napakagulo. Sana ang pag-ibig ng Diyos, mga batid. Nanalangin pa sila nung na-elect na si, di ba? Si Cayetano. Dahil parang may nakita ako na si Cayetano ay parang nangangaral So, he's a believer ng salita ng Diyos. Oh my. Tignan ninyo, mga kapatid. Napakagulo. You see? Nangangaral sila ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, di ba? Alam nila ang pag-ibig ng Panginoon, pero hindi totally lubos na revealed sa kanila ang pag-ibig ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Love does not promote itself. It's not pop up, hindi nagmamataas. Kaya alisin na po natin ang mataas na espiritu, mga kapatid, ang pride. Dahil hindi yan sa Diyos, mga kapatid. Pasakop natin sa espiritu ng Diyos ang bawat isa. Maging mababa tayo, mga kapatid, sa presensya ng Diyos. Kaya napakainam pag may nagtuturo sa atin dito, napakainam na maging mababa tayo. Sige lang, di ba? Maging attentive sa paggawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Maging mababa, mga kapatid. Huwag tayong magmataas sa mga salita ng Diyos. Maging mababa. Pag tayo tinuturuan, maging mababa po tayo. Pag kinokorek tayo, maging mababa tayo. Dahil yan ay pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag tayo dumadanas sa ating spiritual na pananampalataya ng mga, di ba, pagbaba o sa tingin natin, binababa tayo or nakakaranas tayo ng hirap, ng mga karamdaman, ng mga trials na hindi natin lubos minsan maintindihan. Ibaba lang natin ang ating sarili, mga kapatid. Unawain natin ang kalooban ng Diyos. Unawain natin ang pag-ibig ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kung minsan kinakailangan turuan tayo sa mamagitan ng mga bagay, ng mga karamdaman, kung gagawin ng Diyos, magpakumbaba lang tayo at dalangin natin, maunawaan natin ang kalooban ng ating Panginoon. Kung ano pang mga bagay na nais mo, Diyos, hallelujah, sa buhay ko, ano pang nais kong matutunan kung bakit pinahintulot mo ang mga bagay na ito. Amen. Dalangin pala natin si Sister Noemi, ang kanyang bagong, ang kanyang sanggol na bagong kapanak, mga batid. Papasalamat siya dahil, di ba, nabasa naman natin ang kanyang chat na pinagaling na ang kanyang anak sa unang sakit, pero mayroon pang na-detect o sabihin natin nakita ang doktor. Ganyan talaga ang mga doktor sa ating panahon mga batid. Hindi ko alam kung anong, nakalimutan ko yung sakit na yan, pero I believe it's a spirit ng Satan na nais guluhin ang ating kapatid, pahinain ng kanyang pananampalataya. Ang masasabi ko, patatagin natin ang ating pananampalataya, mga kapatid. Amen? Isalig natin ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Kung anong sinabi ng salita ng Diyos, just go on, habang hawakan mo, that's it. Amen? Kung sinabi ng Panginoon na sa kanyang latay, tayo ng sigaling, tapos na, that's it. Panampalatayanan mo. Amen? Kung kinakailangan, lumuhod sa Panginoon at hingin ang biyaya ng Diyos, gawin natin. Amen?
At ang biyaya ng Diyos, I believe, will step in. Hallelujah! Upang abutin ang ating mga pangailangan. At sa oras na ito, ay ating indalangin ang lubos na kagalingan ng kanyang anak sa mga sandaling ito. Siya ay pinagaling na sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Okay? It's not self-seeking. Does not behave rudely. Ano ba tong rudely sa Tagalog, mga batid? Yung parang, ano ba? Parang siga. Sino ba siga rito? Dati tayo siga eh. Si Rubin, di ba? Purihin ang Panginoon. Salamat, ganun tayo dati, sabi. Pero salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Okay? Kulang oras talaga. Mamaya, andun yung verse ko na yan. Babasahin natin mamaya. It's not self-seeking. It's not easily provoked. Ganito tayo dati. Easily provoke eh. Lalo na sa traffic. Diba? Pag nasisingitan tayo, naalala ko tuloy ang ating mahal na Pastor Franco. Ganon siya eh. Diba? Naintindihan natin, ganon siya. Meron talaga tayong mga nature sa ating mga sarili, mga kapatid. Pero andun yung dakilang pag-ibig ng Panginoon. Nagmo-motivate, naghahari sa ating mahal na Pastor Franco. Kaya pag may mali-mali talaga, pag may mali-mali talaga sa daan ay talagang hindi mapipigilan. Ipapakita yung kanyang lisensya, yung Bible. Purihin ang Panginoon. Easily provoke. Dapat hindi na tayo, mga kapatid, pag kulang na ang ating mga pinansyal, di ba? Madalas na tayong nag-high blood. Pairalin po natin ang divine love sa puso natin. Pag wala ng bigas, sabi nga, pairalin po natin ang, di ba, divine love. Huwag tayong magmukmuk at kung ano ang ating mga murmuring sa ating mga puso, huwag po nating gagawin, mga kapatid. Andito pa Sister Leia. Sister Leia, parang di ko na nakikita Sister Leia. Andyan. Di kita nakikita pag Wednesday eh. Kaya hinahanap kita eh. Salamat sa Panginoon. Okay. So, it's not easily provoked. Actually, ang ating mahal na pastor po ay salamat sa kanyang pag-ibig sa atin, mga kapatid. Pagmimitingan po namin. Dahil po sa mga, sabi natin, mga wala ng asawa, iniiwan na ng asawa, at di na kayang magtrabaho. Kung kinakailangan tulungan po, ay tutulungan po natin. Sa biyaya ng Panginoon, kung anong meron tayo, source sa ating iglesia. Napakainam po yan, di ba? Dahil meron po siyang naalala dati, Sister Ami yata dati ay may support ang iglesia sa kanya dahil ang kanyang asawa ay wala na po. Ang kanyang mga anak ay mga sariling pamilya na rin. I think meron yatang support dati, kahit maliit lang, no? 500 a week or a month. Nakakatulong na po yun. Maliit lang, pero nakakatulong na po yun. Dalangin ko na pasaganahin pa ang Diyos ng pagpapala ang iglesyang ito, mga batid. Dahil maraming kailangan tulungan pa. Yung mga wala ng asawa, na may mga anak na pinag-aaral, kung kinakailangan turuan, sa simpleng pagbibigay ng mga notebook, bags, sa pag-aaral nila ay napakainam. That's divine love. Dapat natin ma-express, mga batid. Na, uy, tapos na oras ko eh. Pinapasaya ko na lang kayo, baka naantok na kasi. Okay? Does not impute evil. Sa ibang salin, napaka-inam to, di ba? Does not impute evil. Mga batid, pinalago na tayo ng Panginoon, di ba? At nadi-discern na natin ang gawa ng kaaway. So, kung may mga bagay na hindi na mainam, ay wag na nating dagdagan. Parang ganun yun, di ba? Does not impute evil. So, wag na tayong maggatong pa. Kung ito'y mali naman, gagatungan pa natin. Wag na po. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay mananahimik na lamang yan at idadalangin. Amen? Idadalangin kung may mga pagkukulang, kung kinakailangan, di ba, ayusin.
Kung di niya kayang gawin, ay idalangin. Gawin. Pero napakainam na meron ding gawa ang pag-ibig ng Diyos. Kung paano pananampalataya may gawa. Ang attribute ng Panginoon na ito, I believe, pag na-revealed sa atin, ito yung magtutumulak sa atin upang gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Amen. Yan ang sabi ni Paul, di ba? Ang pag-ibig ng Diyos ang nagtutumulak sa akin. Constrains me. Hindi mo kayang gawin, pero nagagawa mo na ngayon. Salamat sa Panginoon, sa biyaya niya, sa pag-ibig niya na naghahari sa ating mga puso. Dahil yan din ang kalooban ng Diyos, yan ang plano ng Diyos. He sent His Spirit in our hearts. He shed abroad in our hearts through His Spirit upang magawa natin ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Tinutulungan tayo ng Diyos sa mamagitan ng Kanyang Espiritu. Okay, does not rejoice in wickedness. Amen. Hindi po nagagalak sa mga kalikuan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagagalak sa kalikuan, mga kapatid. Okay. Hindi ko na isa-isahin yan. Alam nyo na yan. Nalala ko tuloy noon. Araw ng linggo, kaya nagalit ang ating mahal na Pastor Franco. Talagang sinadya o alam mo na, papatak ng linggo yung swimming mo. Talagang sinunod mo pa talaga, no? Does not rejoice in wickedness. Papatak ng linggo yung lakad mo, swimming mo, di ba? Talagang sinunod mo, mas minuna mo pa yung paliligo. Araw ng linggo. Kaya naman itong ating mahal na Pastor Franco, talaga, you see. Ngayon, nasaan na sila? Hindi nakinig sa payo, hindi nakinig sa paalala. Makinig po tayo sa paalala, mga kapatid. Amen po ba? Okay, naging ganito ngayon ang preaching natin eh. Okay, balik tayo, tatapusin natin. So, yan ang nais ng Panginoon na makita sa atin, mga kapatid. Okay. Kung paano ang pag-ibig ng Panginoon ay na-demonstrate or naipakita o nahayag. Love displayed. God revealed His love by sending His Son into the world. Kaya nga sabi rito sa verse 9, in this, the love of God was revealed toward us. God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Upang tayo mabuhay sa mamagitan niya. For God so loved the world. Amen? That He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting love. Yan ang sabi ng ating kapatid Branham, when divine love is projected, sovereign grace takes its place. Amen. Sabi niya, when divine love is projected, sovereign grace takes place. And when God so loved the world, God's divine love to Adam's race, hanggang sa ating panahon, when He loved it, Christ stepped out and sovereign grace took its place. Amen. God's love was met by sovereign grace. Hallelujah. God gave His only begotten Son. Glory to God, glory to God. Di ba? Ang sovereign grace ngayon ay nararanasan natin sa mamagitan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Dahil kung di nag-step down ng Diyos, amen, sa mamagitan ni Kristo, ano na kaya ang kalagayan natin ngayon? Walang biyaya ang buhay natin. Glory to Jesus. Ibang-iba ang paggawa ng Diyos. Ibang-iba ang paggawa ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Pag wala na tayong magagawa, siya na ang gumagawa, mga kapatid. That's sovereign grace. Hallelujah.
That's why nagiging sakdal ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga kahinaan. Ang kalakasan ng Panginoon nagiging sakdal. You see? Perfect. Glory to Jesus. Hallelujah! Alala ko yung sa isang, binasa ko tong kanyang pangangaral, Barbanham, sa isang line niya doon. Marami siyang kwento kasi dito hindi ko na naitapos. Dahil pinapatutuo niya lagi yung karanasan niya sa healing na kanyang ginagawa. Dahil sa kadamihan ng tao, hindi niya na talaga masikaso lahat, may panalangin lahat. At merong isang babae sa napakalayo sa kanya ay humahagulgul ng iyak, talagang patay na, nalaman nila patay na yung kanyang baby. At napakalayo niya. At inutusan niya yung mga deacons niya na kausapin, kayo na lang manalangin. Wala na silang magawa Napalapitin pa para may dalangin Pero yung iyak ng mother, ibang-iba, nakarating sa puso ni Barbanham. Yung pag-ibig ng ina sa anak. Hallelujah! Oh, glory to Jesus. Naramdaman yun ni Barbanham, mga kapatid. Wala na silang magawa. At nang naramdaman ni Barbanham yung iyak ng nanay dahil sa mahal na mahal niyang anak na namatay. Nakita ng Diyos, pinahayag sa kanya na pinagaling na ang anak niya. And instantly nabuhay ang bata, mga kapatid. Pag wala na tayong magagawa, sovereign grace, hallelujah, will step in, hallelujah, sa buhay natin. Oh my. Di ba ganyan ang ating mga karanasan sa buhay na ito, mga kapatid? Kung walang biyaya ng Diyos, ang dakilang pag-ibig ng Diyos, maring nalayo na tayo at di natin lubos makilala ang Diyos na ito. Na ngayon ay nagtatamasa tayo ng napakasarap na paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kahit maraming karanasan, hirap sa laman na ito, pero in the end, glory, kaluwalhatian pa rin ng Panginoon, di ba? It's a moment lamang ang mga pagtitiis natin, mga kapatid. Yung ating paghihintay, it will be worth it all. Ang ating mga paglilingkod, it will be worth it all. Pag dumating na ang ating Panginoon, mga kapatid. Sovereign grace, hallelujah, will step in. Okay. Oh my. Kayang tapusin. Ephesians chapter 2, verse 4. Ito yung ating buhay noon Just for a moment na tayo magtatapos. Ang chapter na to ay napakainam. Ito yung buhay natin dati. Okay. Verse 1. And you, He has made alive, you who were dead in trespasses and sins. Sino na ang buhay na buhay sa harapan ng Panginoon, mga kapatid? In which in time past you walk according to the course of this world, according to the ruler of the power of the air and the spirit who now works in the children of disobedience. Among them, we also all of us had our life in time past the cravings of our flesh. Yan ang buhay natin. Fulfilling the desire of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath. You see? Talagang galit na ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Dati. Amen. Hallelujah. By nature, children of wrath. Hallelujah. Even as others, but God, who is rich in mercy, because of His great love, hallelujah, with which He loved us, even when we are dead in sins, were made alive together with Christ. By grace you have been saved. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Napakayaman ng kanyang biyaya, mga kapatid. Napakayaman ng kanyang habag at awa.
At tunay dakila ang kanyang dakilang pag-ibig sa buhay natin. Yan ang buhay natin dati, mapatid. Pero dumating ang biyaya ng Panginoon sa atin, hindi natin alam. At tawagin para tayo ng Panginoon. You see? Di ba, napakayaman ng biyaya ng Panginoon sa buhay natin, mga batid? Okay. That's all. So, upang tayo mabuhay sa Kanya, dahil talagang patay ang buhay natin sa harapan ng Panginoon. Zombie. Tayo mga zombie na dati, kahit buhay tayo, pero sa harapan ng Panginoon ay patay tayo, mga batid. Dahil sa cravings of this flesh, talaga naman, meron talagang nananalaytay sa ating laman. Paglayo sa kalooban ng ating Panginoon. You see? Kaya sabi rito ng ating verse, in this the love of God was revealed toward us. God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Upang tayo mabuhay sa Kanya. Yan yung purpose, mga kapatid, ng Kanyang pagsusugo ng Kanyang bugtong na anak sa buhay natin. Upang tayo mabuhay sa mabagitan ng ating Panginoong Kristo Jesus. You see? Patay ang ating buhay noon. Pero salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Maraming verse na aking babasahin, pero ang oras natin ay talagang kulang. Verse 10. Love is seen in this, not that we love God. So, ang pag-ibig ay nakikita, sabi ni John, love is seen in this, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be propitiation of our sins. Ang hirap ko talagang magbanggit ng mga ganito, no? So sa Tagalog, yung propitiation ay parang pampalubag loob. Love is seen in this, not that we love God. Hindi naman talaga natin inibig ang Panginoon dati, di ba? Sino bang umibig sa Diyos? Wala. Lahat tayo makasalanan. Lahat ay nagsilayo, mga kapatid. Parang tupa na naligaw kung saan-saan. Amen. Parang mga seafull core, sabi ni Paul. Amen. Sa harapan ng Diyos. Amen. Hindi talaga tayo umibig kailanman sa Diyos. Pero salamat, siya ang unang umibig sa atin. Amen? Kaya natuto tayong umibig. At doon nakikita ang pag-ibig ng Diyos. You see? Kung paano natin makikita ngayon ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, kailanman hindi makikita. Ang nature ng Diyos na yan. Amen? Pero salamat, nakita natin sa mamagitan ni Kristo. Amen? Dahil sa Kanya, nahayag ang pag-ibig ng ating Panginoon kung gaano kadakila sa buhay natin. Amen. Tayo na hindi kaibig-ibig ay minahal ng Panginoon. Hindi talaga tayo kaibig-ibig. Wala. Kahit sabihin pa natin ay isa ka na sa maharlika ang yung pagkatawag o yung lahi. Sabihin na natin, kailanman hindi ka umibig sa Diyos. Kahit sino ka man sa mundong ito, kailanman. Pero salamat, may paraan ng Diyos upang tayo abutin ng Panginoon. Upang ipakilala niya at makilala natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Upang makilala at makita rin ang pag-ibig ng Diyos kung kayo ay nagmamahalan sa isa't isa, sabi ng ating Panginoon. Amen. Love is seen in this, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be upang pampalubag sa ating mga kasalanan. We love Him because He first loved us. My little children, sabi ni John, I write this thing to you so that you will not sin. 1 John chapter 2, verse 1, 2. Tignan natin yung atoning sacrifice na ginawa ng ating Panginoon. Pampalubag loob, kabayaran sa ating kasalanan. Amen. Yan ang dakilang pag-ibig ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Binayaran niya ang ating kasalanan. Paid in full. Hallelujah. Praise God. My little children, 1 John chapter 2, verse 1, 2, I write this thing to you so that you will not sin. Okay? Nagkakasala pa rin pala tayo.
Pero hindi ito yung kasalanan ng ikamamatay, mga kapatid. But anyone, since we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Oh, napakainam, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Yung advocate dito, ibig sabihin, meron tayong great attorney sa taas na nagtatanggol sa atin. Purihin ang Panginoon. Ang kaaway, laging panhik panaog yan. Naghahanap ng mali, ng kasalanan. Pero salamat, meron nang nagbuhos ng dugo. Meron na tayong attorney sa taas. Amen! Pinabanal ko na yan. Amen! Oh, glory! Purihin ang Panginoon. Yung advocate dito, ibig sabihin ay attorney. Okay? A defense attorney. Jesus is the heavenly advocate or the heavenly defense attorney. Satan accuses us, Christ defends us. Purihin ang Panginoon. Di ba kayo nagagalak dyan, mga kapatid? Na meron na tayong great attorney sa taas na laging nagtatanggol sa atin. Dati, talaga naman, kung wala ang pagmamahal ng Diyos talaga sa ating mga buhay, ang great attorney na ito nahayag sa ating mga buhay, laging galit ang ating maranasan sa ating Diyos. Amen. Romans chapter 8, verse 34, sabi pa ron, who is he who condemns? Christ is the one who died, and beyond that, who was raised again, and who is at the right hand of God, who also is interceding for us. Amen. Salamat sa Panginoon, nag-intercede sa atin. Okay. Let's go on at tayo magtatapos. Verse 11, punta tayo sa verse 11 ng ating text. Beloved, if God so love us, we ought also to love one another. This is a command, mga kapatid, na nais na ng Panginoon na ating makita, mga kapatid. Mga minamahal, kung ang Diyos ay inibig tayo, lahat ba inibig ng Panginoon sa umagang ito, mga kapatid? We ought also to love one another. Dito nahahayag na ngayon ang pag-ibig ng Panginoon at makikita ng lubusan yung ating tinanggap na pag-ibig ng ating Panginoon. Kung may papakita natin na tayo'y nagmamahalan sa isa't isa. Diba sabi ng Panginoon, truly, yung binasa kanina, na kayo'y tunay kong mga disciples. Diba? Kung kayo'y nagmamahalan at sinusunod nyo ang aking commandments, sabi ng Panginoon, at kayo'y nagmamahalan sa isa't isa. You see? Pero parang ang word na ito, mga kapatid, ay parang napakalayo pa sa kanyang iglesia. Pero ito talaga, mga kapatid, ang nais ng Panginoon, ang purpose ng Diyos, ang kanyang iglesia, ang kanyang tinawag, ang kanyang bride. As a body ay pag-isahin ng Diyos kung paano ang Ama sa Anak ay nagkakaisa, di ba? Yan ang dalangin ng ating Panginoon. You see? Tayo rin ay mapa sa Kanya, magkaisa sa Kanya. Lubusin ng Diyos at makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa Kanyang iglesia, sa bawat isa, sa Kanyang kabuuan na iglesia, mapatid. Yan ang layunin ng Diyos. Hallelujah, sa ating panahon. Pero I believe ito'y patungo na ang mga anak ng Diyos sa ganon. Marami mang pinahintulot ang Diyos. Sabihin na natin, konting paghiwalay, di ba? Ngayon, kanya-kanya ang bride ni Kristo sa ating panahon, hayaan lang natin dahil naipapangaral ang salita ng Diyos. Di ba? Sa mga malalayong lugar, from north to south, east to west. Mga kapatid, andyan ang bride ni Kristo. Amen? Naipapangaral. Pero ang layunin talaga ng ating Panginoon ay pagkaisahin. Kung paano ang Ama at Anak ay nagkakaisa sa lahat ng bagay. Amen? Tayo rin ay pag-isahin. At ang tatlong yan ay makita ay isa na lamang. At makikita na ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay. This is my commandment, that you love one another as I have loved you.
Amen. John 15:12, 13. Kung paano tayo minahal ng ating Panginoon, ay dapat makita ang pagmamahal na yan. No man has love greater than this, sabi ng Panginoon, than a man lay down his life for his friend. Yes, amen. Amen. No greater love, mga kapatid. Kaya nga, inutusan din tayo ng salita ng Diyos na ialay din natin ang ating sarili sa bawat isa. Ibigay din natin ang buhay natin sa isa't isa. Parang napakahirap ito, no? Sa ating sarili kung susundin. This is a greater love, mga kapatid, na nais ng Diyos makita sa kanyang iglesia. Na kaya natin ibigay ang ating buhay sa iba, sa pamamagitan din ng pag-ibig na ito na ibinigay ng Diyos sa ating mga buhay. No greater love than this, mga kapatid. Amen? Hindi natin magagawa ito sa sarili natin. Amen? Praise God. Pero dito makikita natin ang utos ng ating Panginoon kung paano tayo minahal ng Panginoon, that you love one another as I have loved you. Beloved, if God so love us, we ought also to love one another. Okay. Kaya sabi ni Pablo, therefore, be followers of God as dear children. Ephesians chapter 5, verse 2. Lapit na po tayo magtapos. And walk in love just as Christ loved us and gave Himself for us an offering and sacrifice to God as a fragrant aroma. Amen. Kung paano ang Panginoon lumakad sa pag-ibig ay nais ng Panginoon ay makitang ganun din na tayo, mga kapatid. God is love. You see? Parang ito'y pudpud na sa pandinig ng tao, pero paano ito na-rebuild sa ating mga buhay? Paano natin tinanggap ang pag-ibig na ito sa ating mga buhay? At kung ating natanggap, na-rebuild sa atin ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, may gagawin tayong action, siyempre. Amen? Kung paano tayo inibig ng Panginoon hang walang sukat, ay bahagi rin naman natin ang pag-ibig na ito. Because God is love, we are called to love one another. Kung ang bawat isa ay nagkiklaim na kilala nila ang Diyos, pero hindi marunong umibig sa kapatid, sabihin na natin, yung pag-ibig sa Kanya ay hindi nagiging sakdal. Sabihin na natin, hindi nakikita ang pag-ibig sa Kanya na tunay na pag-ibig ng Panginoon. So, nagkukontradict, mga kapatid, dahil ang Diyos ay pag-ibig, mga kapatid. Amen? Kung totoong kilala natin ang Diyos at di tayo marunong umibig sa ating mga kapatid, contradict, dahil ang Diyos ay pag-ibig. At kung gagawan din naman natin ang aksyon, sabi nga ni James, mga kapatid, ang pananampalataya na walang gawa ay baog. Ganon din ang pag-ibig. Kung ang pag-ibig na walang gawa ay patay din, walang buhay. Hindi totoong pag-ibig. Hindi natin totoong nakilala ang Diyos. Hindi nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. At kailangan din talaga ng actions. Amen? Kaya yung sinabi ko sa inyo kanina na dama ng ating mahal na pastor ay isang action na tumulong. Isang bahagi ng pag-ibig ng Diyos na dapat din naman natin may bahagi. Kung nakikita natin ang mga kapatiran na kailangan nila ng ganito, ay why not? Huwag nating ikimi ang ating palad para sa kanila. Pag ipinadama na tayo ng Diyos, ng dakilang pag-ibig na yan, ay huwag natin pigilan. Maging malaya tayo, mga kapatid. And I believe, ang iglesyang ito ay patuloy pang, di ba? Pagpapalain ng Diyos, mga kapatid. Sumasampalataya ba kayo dyan? Amen. Kung ang pag-ibig na ito ay makikita sa ating kaligitnaan. Amen. God is love. That we are loved beyond measure. Yan ang Diyos natin. Inibig tayo ng beyond measure, mga kapatid. Ito yung pag-ibig na hindi talaga tayo pakakawalan eh. Sumasampalataya ba kayo dyan, mga kapatid? Ito yung pag-ibig na hindi tayo pakakawalan. Pag inibig talaga tayo ng Diyos, inibig tayo ng Panginoon. Hindi niya tinitigan kung sino tayo, kung gaano tayo karumi, hindi tayo kaibig-ibig. Oh, napakahinam na pag-ibig ng Diyos na ating maranasan.
Ito ba yung ating nararanasan ngayon? Hindi niya tayo pinapakawalan, mga kapatid. Amen? Napakainam na pag-ibig ng Diyos. Na kahit anong mangyari, hindi niya tayo pakakawalan. Kaya nga sabi ni Paul, di ba? Walang anumang makapaghihiwalay sa atin. Purihin ang Panginoon. You see? Babalikan natin muli yon. Walang anong bagay na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin sa mamagitan ni Kristo. Amen? Oh, napakadakilang pag-ibig ng Panginoon. Ibig sabihin, that love that never let us go. Hindi niya tayo pabayaan na mapariwara, kundi yayakapin pa rin tayo kahit sa kabila ng ating mga pagkukulang. Amen. Diba napakadakila ng pag-ibig ng Panginoon? Marami tayo talagang pagkukulang, pero andyan pa rin yung pag-ibig ng Panginoon. Laging nagpapaalala pa rin ng Panginoon. Sige lang, paalala lang. Hanggang sa maintindihan ng mga anak ng Diyos. Mahal talaga tayo ng Panginoon, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos. Hallelujah. Na makita ang dakilang pag-ibig ng Diyos na ito. Ma-express sa ating mabuhay, kahit gaano kalit yan, na pinadama ng Diyos, pinakita sa iyo ng Panginoon sa buhay mo, ay gawin natin ang lahat sa pag-ibig. Sabi nga ni Paul. Amen? Dahil magiging walang kabuluhan ng lahat ng mabagay na ating pagpapagal kung walang pag-ibig ng ating Panginoon. Ito rin, ang pag-ibig ng Diyos ay talagang, ito yung nagdala sa atin. O sabi natin, naglagay sa ating kalagayan na maging mga anak ng Diyos. O maging buhay ng mga anak ng Diyos sa harapan ng Diyos. Yung identity natin, mga anak ng Diyos. Maraming nagsasabing mga anak ng Diyos, di ba? Pero paano nahayag sa kanila ang pag-ibig ng ating Panginoon? Pero kung totoong nahayag sa atin ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, that's biblical. Balikan natin sa Romans, sandun yan, na kanyang, di ba, shed abroad. Yung pag-asa natin, naging tiyak sa harapan ng Panginoon, yung pagkatawag bilang mga anak ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw sa buhay natin. Nagbigay din ito ng kapangyarihan sa atin upang mabuhay na kaisa ni Kristo. At yung compassion, kung paanong pag-ibig ng Panginoon na nasa Kanya ay dapat din makita sa ating mga buhay. Okay. For the last, sa verse 12, no man has seen God at any time if we love one another. So makikita nyo lagi ang salita ni John dito, love one another, love one another. It's a command. Amen? Ito'y laging makikita natin sulat ni John dahil si John talagang laging nakahilig sa ating Panginoong Kristo Jesus. If we love one another, God dwells in us. Nananahan ba ang Diyos sa atin, mga kapatid? And I believe na sa atin kalagitnaan ng ating Panginoon sa mga oras na ito. If we love one another, God dwells in us and His love is made perfect in us. Sa ibang salin, complete. Ibig sabihin, nagiging kompleto lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, kung wala tayo, hindi makukumpleto ang Panginoon. Hindi makukumpleto ang Diyos. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Amen? He dwells in us. At nais niya na makumpleto ang pag-ibig niyan sa buhay natin. Paano? Hallelujah! May pakita rin naman natin, ma-shed abroad. Hallelujah! Makita ang pagmamahalan sa bawat isa. Doon lamang nakukumpleto ang pag-ibig ng Diyos. Pag nakita niya na tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Oh my, kailan kaya yan, mga kapatid? Kailan kaya yan? Sa panahon natin, kung ating titignan, ay parang napakalayo pa. Pero salamat, may salita ang Diyos na nagbubuklod sa atin, nagpapaalala sa atin, mga kapatid. May panahon, amen, na ang pag-ibig ng Diyos ang siyang capstone, di ba? Ang pag-ibig ng Diyos ay siyang capstone sa kanyang iglesia. Sabi nga sa mga pangangaral, ang capstone ay bumaba na.
Diba? Nag-cup na. Kaya andyan na, gumagawa na ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang iglesia. I believe gumagawa na. Amen, ang pag-ibig ng Panginoon sa kanyang iglesia. Amen, at nahayag na unti-unti ang pag-ibig na yan. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ito ang kailangan ng iglesia sa ating panahon. Wala nang iba. You see? Kaya nga pag may pag-ibig tayo sa mga nangangailangan ng panalangin ng karamdaman ay naroon ang ating mga puso. Dumudulog sa Panginoon. Lord, have mercy. Pagalangin mo ang anak ng aming kapatid. Pagalingin mo ang aming kapatid. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Panginoon, shed abroad. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Talagang walang nakakita sa ating Diyos. No man hath seen God. No man hath seen God at any time, mga kapatid. Amen? Makikita lamang ang Diyos sa inyo, sa bawat isa sa atin. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay nagmamanifest na ng lubusan sa kanyang iglesia. You see, sa panahon natin, parang hindi pa lubos makita. Ang Diyos na yan na pag-ibig, God is love. No, hindi pa natin lubos na nakikita ngayon. Pero salamat, unti-unti gumagawa ang Diyos sa kanyang iglesia. Patuloy niyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig sa kanyang iglesia sa ating panahon. Amen. Purihin ang Panginoon. No man hath seen God at any time. The only begotten Son who is in the bosom of the Father has revealed Him or declared Him. So, ibig sabihin, ang Panginoong Kristo Jesus ay puso ng Diyos. Oh, mga kapatid, purihin ang Panginoon. At yung puso na yan, kanino binigay? Sa kanyang pinakamamahal na iglesia. Purihin ang Panginoon. God bless us all. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Nawa makita ang dakilang pag-ibig ng Panginoon na ito sa ating mga buhay. Tayo manalangin. Mapagpalang Ama, mahal naming Panginoon. Tunay ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Tunay ang iyong pagmamahal kailanman ay hindi masusukat sa iyong iglesia, Panginoon. Hindi namin kailanman ito maintindihan, maunawaan kung gaano kalapad, hallelujah, kung gaano kalawak. Gamitin man ang tinta ng karagatan o parchment ang kalangitan, gawing papel ang kalangitan, O Diyos. Hindi kayang isulat ang iyong dakilang pag-ibig, O Diyos. Ganyan, kadakilang yung pag-ibig, kalaki, hindi namin kailanman maunawaan. Pero ikaw ay gumawa ng daan upang ito'y aming maunawaan, O Diyos. Sumamagitan ng aming Panginoong Kristo Jesus ay naunawaan namin ang iyong dakilang pag-ibig na kanyang ibinigay ang kanyang sariling buhay. No greater love than this, Lord. Hallelujah. Gaanong kasarap na pag-ibig na iyong ibinigay, O Diyos, sa iyong iglesia. Salamat sa araw na ito. Punuin mo pa ang bawat isa, O Diyos. Patagpuin mo pa ang bawat mga pangangailangan. Salamat sa araw na ito. Bless your word, Lord God. Hanggang kanina, Panginoon, salamat sa iyong mga salita. We give you honor and glory and praise and thanksgiving in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. God bless you.